Nasa sasakyan niya kami ngayon, at patungo sa grocery store. Tiningnan ko muna ang mga sinulat ko sa isang pirasong papel, at saka sinilip ang ngayon ay ang nakasimangot na driver ko. Kung umasta parang bata eh. What? Naiinis na turan nito, nang makita na nakatingin ako sa kanya. Ang sanggit. Ang gwapo mo po, sabi ko at natawa nang makitang pinipilit niyang hindi manggiti sa sinabi ko, kahit na yung labi niya ay umaangat ng kusa. Kilig yan. Haha, marami ang bibilhin mo ngayon. Pagbubukas niya ng usapan. Opo, ikling sagot ko habang tinitext ang anak ko, kung kamusta na ito. Uwi na raw ako sabi niya, dahil miss na niya ako at ganoon din naman ako, pero wala rin akong choice, dahil kailangan ko ring gawin ito para sa kanya. Malapit nang makuha ni Silver ang tiwala ko. Siguro soon, ipapakilala ko na ang anak namin sa kanya. What are you doing? Tanong nito kaya nagangat ako ng tingin, at nakitang nakakunot na naman ang noo. Tinago ko ang cellphone ko, dahil mukhang hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Tinext ko lang po ang pamilya ko, sabi ko at nag-iwas ng tingin. What's with the formalities? Kunot noong tanong niya. Po, tak ang tanong ko. You keep on saying po, opo, and sir. Do I look old? Tumingin ulit ako sa kanya, at natawa nang makitang lukot ang mukha. Grabe naman tong sangta. Kung ganoon, anong gusto niyang itawag ko sa kanya? Like casual lang. E ano ba ang dapat na itawag ko sa'yo? Tanong ko. Sweetheart, sagot niya. Ha, para yata akong nabingi sa narinig. I mean Silver, paglilinaw nito, at agad na itinuon ang tingin sa harapan. Silver daw rinig ko ang word na sweetheart eh. Grave anak ang landi ng papa mo. No wonder sumama agad ako sa kanya noon, kahit na hindi pa ako nakainom ng kahit na anong alak-ani ko sa isipan. Okay Silvet, sabi ko at binalik ang paningin sa harapan, nang biglang huminto ang sasakyan, dahilan kung ba't ako napatili. Hawak ang dibdib na balingan ko nang tingin si Silver. Ano bang pumasok sa isip niya? What did you say? Tanong nito na sakin lang nakatuon ang tingin. Ha, may sinasabi ba ako? Tak ang tanong ko. Say it, sabi niya na ikinagulo ng utak ko lalo. Ano bang sasabihin ko? My name. Say my name once again, sabi pa niya. Silver, pag-uulit ko. Weird. It sounded so familiar, sabi nito, bumalik sa pagmamaneho na parang walang nangyari. What's weird of his name? Siyempre pamilyar sa kanya, dahil pangalan niya yun. Have we met before? Tanong ni Silver kaya tumahimik ako. May natatandaan ba siya sa nangyari sa amin noon sa Canada? Hindi pa ata, pinilit kong magsalita na parang normal lang. Natatakot ako na baka mahalata niyang kinakabahan ako ngayon. Are you sure? Tanong niya ulit. Yeah, sagot ko at ibinaling ang paningin sa bintana, para maiwasan ang mga sulyap niyang tila nanunuri. Thanks God dahil hindi na siya nagtanong pa. Just a little longer ay nakarating kami sa grocery store. Hindi ko talaga alam kung bakit pa siya sumama, kaya hinayaan ko na lang. Kumuha siya ng cart yung malaki na at sumunod sakin. Dumiretso ako sa meat section para kumuha ng mga karne. Ang gwapo naman ng taga-bitbit ng pinamili mo mies, rinig kong sabi ni Silver. Napailing na lang ako sa isip ko, at hindi siya pinansin. Nagpapapansin lang naman ang makong. Parang timang. So tell me about your family rin. Napahinto ako sa pagkuha ng manok, nang marinig na banggitin niya ang pangalan ko. My adopted parents threw me away 6 years ago, pag-uumpisa ko. Kumuha muna ako ng 7 karne na nakapack na, at nilagay sa cart saka nagpatuloy sa pagsasalita. I haven't met my biological parents. Nung baby ako hanggang nag 2 years old, ay ang lola ang kumakop sakin, pero namatay ito kaya kailangan nilang humanap ng mag-aalaga sakin, pagpatuloy ko. Then I met Mommy Violet and Daddy Alberto, they were my adopted parents. Sila ang nagpalaki sakin, hanggang sa magdalaga ako. Pero ika nga nila na blood is thicker than water, so pinalayas ako dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa, sabi ko. I'm sorry, rinig kong sabi ni Silver. Ngumiti lang ako at kumuha ng mga gulay na nasa listahan na bibilhin namin ngayon. It's okay, hindi mo naman kasalanan yun. Alitan namin yun ng kapatid ko. My sister did something bad and pinasa sakin ang kasalanang yun. I tried to explain my side,
But mom and dad believes her over me, sabi ko at hinigit siya papapunta sa mga nakahilerang mga cup noodles. So sa kanila ka pa rin umuwi. How about the school? Tanong niya. I didn't finish my degree, sabi ko, dahil sa nabuntis niya ako 6 years ago. I need to stop to work for my baby. Pero hindi naman ako nagsisi na nangyari lahat ng yun, because I met you, sabi ko habang nilalagay sa cart ang mga cup noodles na nakukuha. Ha? Naguguluhang tanong niya. Tumawa lang ako at nauna sa kanya, para maghanap ng mga nasa listahan pa. Hindi naman talaga ako nagsisi, dahil nakilala ko si Silver at dumating sa buhay ko ang anak ko, na siyang hinuhugutan ko ng lakas ngayon. Is that you? Napatingin ako sa lalaking nakatingin sakin. Nanlaki ang mga mata ko, nang makilala kong sino ito. Oh Rex, is that you? Oh my God. Tili ko at niyakap siya sa sobrang tuwa. Hey, how are you? I mean, look at you. Grabe, asensado ka na sabi ko at natawa siya sa tinuran ko. Heto, okay lang naman. Kakauwi ko lang galing States actually. Ikaw ba kamusta na? Tanong niya. Maayos lang din naman. Grabe, hindi kita nakilala agad sabi ko, gwapo si Rex, matagal na pero iba na talaga ang pormahan niya ngayon. Ano ka bari, ako pa rin ta. Nag-DM ako sa'yo sa Instagram mo. Hindi mo pa nababasa, sabi nito. Magsasalita na sana ako, nang tumabi sakin si Silver at ilahad ang kamay sa kay Rex. I'm Silver, maangas at puno ng otoridad, na pagpapakilala ni Silver sa sarili. I'm Rex, sabi ni Rex at tinanggap ang kamay ni Silver. Nalingat lang sandali, may langaw nang lumapit, bulong ni Silver pero malabong hindi marinig yun ni Rex. So para saan yung message mo sakin? Tanong ko para mabaling sakin ang atensyon ni Rex, na mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ni Silver. I offer you a job Kailangan ko ng secretary sa. May trabaho na siya, hindi niya tatanggapin ang offer mo, pagsingit ni Silver sa usapan, kaya sinaman ko siya ng tingin. Pwede po bang iwan niyo muna kami? Sabi ko sa mababang boses, saka hinarap si Silver, na ngayon ay nakaigting ang panga, halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Nang makita na seryoso ako, ay umalis siya at iniwan ang cart sa tabi ko. Nang makaalis ay humarap ako kay Rex, na pinagmamasdan pala kami ni Silver. Rex was my ex-boyfriend. He's a good friend of mine na ninong ni Hivo. Kanina ko pa gustong itanong pero siya ang ama ni Hivo, di ba? Tanong niya at tumungo ako. So may kayo ba? Tanong niya ulit. Walang kami Rex. Hivo demanded to meet his father, kaya nagpanggap akong katulong niya, para kilalanin muna siya. Thank you rin dahil hindi mo pinahalata kanina ang pagtataka nang makita mo siya. Sabi ko referring sa ginawa niya. Alam kong nagulat siya, nang sumingit si Silver sa usapan, and alam kong nakilala niya agad ito, pero agad rin niyang binalik sa normal ang reaksyon niya, kaya hindi napansin ito ni Silver. Like I said, magkamukha ang anak ko at ang ama nito. Dumaan kasi ako sa inyo kahapon, at nabutang si Divine ang nag-aalaga kay Hivo. Kaya alam kong may hindi tamang nangyayari. Anyways, I need to go na or else. Paglalamayan ako mamaya, sabi ni Rex kaya sumulyap ako sa gawin ni Silver, at nakitang masama ang tingin nito sa amin. Let's catch up together. Marami kang kwento sakin. Isa pa, binabakuran ka na niya Rina. I know it cause I'm a man too, sabi niya and he's referring to Silver. Ako, binabakuran. I don't think so. Attracted siguro siya sakin, pero I don't think nababakuran niya ako. Sira ka, malabo ata yun. Natatawang sabi ko, pero seryoso lang siyang nakatingin sakin. Kailan mo siya ipapakilala sa anak mo? Hivo needs a dad rin. Ramdam ko yun lalo na nung dumalaw ako sa inyo. He keep on saying na malapit na niyang makilala ang papa niya, sabi nito. Maybe soon Rex. So far, mabait naman si Silver. Pero I need time, kahit konti lang, dahil gusto kong kilalanin siya ng mabuti, sabi ko. Okay. If that's what you want, just call me if you need some help, sabi niya. Thank you Rex, sabi ko at niyakap siya. That's enough, boses ni Silver na inihiwalay ako kay Rex, at kinaladkad paalis palabas ng grocery store. Hey,
Pinilit kong bawiin ang kamay ko, pero mahigpit ang hawak niya dito. Hindi ako binibitawan hanggang sa makasakay kami sa sasakyan niya. What are you doing? Nagtatakang tanong ko sa kanya. No Rina, it's you. What are you doing? Why are you hugging that man? Are you out of your mind? Sabi nito na namumula na sa galit. Problema mo? Takang tanong ko sa asal niya. My problem. Oh, it's you lady? After he said those words, he slammed his lips against mine that made me shocked. Agad ko siyang tinulak at binalikan ang mga pinamili namin. He's being irrational. Wala namang kami, at isa pa, last time I checked, hindi siya ganoon sakin. What's wrong with him? Wala na si Rex nang balikan ko ang cart. Probably umalis na ito nang hindi ko napansin. Nasa counter na ako nang dumating si Silver. Tahimik lang siya at hinihintay na mapak lahat ng binili namin. Kahit yung mga babaeng nagpapak ay tila hindi magawang kiligin, kahit naubod ng gwapo nitong kasama ko. Mahahalata kasi sa kanya na wala ito sa mood, na dapat ay wag niyo siyang kausapin. Binitbit ko ang iba at kinuha naman niya yung malalaking pack. Tahimik naming binaybay ang daan papunta sa sasakyan niya. Nang makarating sa bahay, ay ganoon pa rin siya, tahimik lang. Nalagay ko na lahat ng pinamili namin kanina sa lagayan nito, at kumuha ng tubig para inumin. Parang nawalan ako ng lakas sa nangyari sa araw na ito. Una ang pagkikita namin ni Rex. Pangalawa, ang parang nagseselos na amo ko, at huli ay ang paghalik nito sakin. Inaabsorb ko pa lahat ng bigla itong pumasok ng kusina. Look, I'm sorry, panimula niya. No, it's okay sir, sabi ko at tumayo, para sana umalis nang hawakan niya ang siko, para pigilan ako sa pag-alis. Wait, sabi nito kaya napalingon ako sa kanya, na nakayuko ang ulo ngayon. Naguguluhan ko siyang tinignan, kahit na hindi naman siya nakatingin sakin. Why are you so mad? Tanong nito sa mahinang boses. I'm not mad sir, hindi lang talaga tama ang ginawa mo kanina. You're being rude to someone, na wala namang ginawa na masama, sabi ko. Sino ba yun? Rex is my friend. A very good friend, kaya wala sa lugar ang inakto mo kanina. Isa pa, baka nakakalimutan niyo po nakatulong ako at amo kita. Walang tayo, sabi ko at binawi ang kamay ko, pero hinablat niya ulit. What did you say? Walang tayo. Natatawa ngunit madilim na ang mukha nito, habang sinasabi yon. Bakit? Hindi po ba? Sabi ko, you're wrong lady. The moment you entered in this house, I already set my eyes on you. Nilapit niya ako bigla sa kanya, kaya napakapit ako sa mga balikat niya bigla. So take the full responsibility, dahil kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito sa'yo. And that, he claimed my lips na parang pag-aari nga niya ito. The same feeling when he kissed me 6 years ago in Canada. Yung halik na hindi ko kailanman nakalimutan. Halik na siyang dahilan kung bakit ginawa ko ang bagay na yun with him. Napapikit ako at sinuklian ang halik na binibigay niya, habang bumabalik sa isipan ko ang alaala naming dalawa sa unang pagkikita namin. 6 years ago sa bar sa Canada, litong-lito ang isip ko that time. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, lalo na nang wala akong mauwian sa Pinas. Pinalayas ako ni mommy at daddy, at naiintindihan ko kung bakit parang wala lang sa kanila na gawin ito sakin. After all, I'm not their biological daughter. I decided na pumuntang bar to get wasted. Gusto kong uminom ng uminom, until makalimutan ko panandalian ang mga sakit, at problema na nararanasan ko ngayon, but then, agad na napukaw ang atensyon ko sa isang lalaking nasa island counter at uminom mag-isa. Maraming gwapong naglalakihan dito but my eyes settled only for the man that speaks perfection. Gwapo ito lalo na ang mga malalim nitong mata. He looks like a broken man. Hindi ko alam kung sinong espiritu ang sumapi sakin, nang tinahak ko ang daan palapit sa kanya. Once in our lives, hindi ko expect na mafe-feel ko ta. They say, na there's a certain phenomenon, kung saan mararamdaman mo na lang bigla na may connection kayo sa isa't isa, kahit bago lang kayo nagkita. What's with him that makes me do it? Hindi ko rin alam. Para lang siyang magnet na hinihila ako palapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya, at nang tumingin ito sakin halos kapusin ako ng hininga.
He's so handsome. I think kulang pa ang handsome para i-describe sa kanya. Hey, why are you looking at me? Sabi nito. At hindi ko alam kung bakit pati boses niya ay nakakaakit pakinggan. I'm not looking at you, sabi ko kahit na nakatingin naman talaga sa kanya. Of course you are. I can see your eyes. It's beautiful, lasing na sabi nito. Pinamulahan ako sa sinabi niya, pero napangiti nang makitang binitawan niya ang baso ng alak, at lumapit bahagya sa akin. Pretty, sabi nito at naaamoy ko rin ang alak sa hininga niya, pero kahit ganoon ay mabango pa rin. Pwede ba yun? Siguro sa kanya pwede. Nakaka-adik amuyin kahit na amoy alak nga ito. Really? Pigil ngiting tanong ko. Yeah. Wanna go out with me? He asked. Napalunok ako ng ilang beses sa sinabi niya, at tinignan ang kabuuan ng itsura nito. Tonight? Tanong ko then he nodded. Again, tumingin ulit ako sa mapupungay na mata niya, saka itinuon ang paningin sa alak na nakadisplay sa harapan. I am here, to get wasted, and here I am nakikipaglandian sa hindi ko kakilala. You're drunk, sabi ko. Oh I'm not baby, sabi nito. Tumingin ulit ako sa mukha niya, at wala sa oras na napakagatlabi, nang makita sa mga mata nito na desidido siya. Yes you are, pagpupumilit ko. I'm not. I can make you. Lumapit ito lalo sa akin at bangulong, scream inano. We will going to have fun tonight, kinalabutan ako bigla sa boses nito at sa sinabi niya. It's hot. I think, I'm getting ano. God, what am I doing? Can I taste your lips? Sabi niya at seryosong tinignan ako sa mga mata, pati na sa labi ko. Yeah, mahinang ani ko. Right from that moment, pumayag ako sa gusto niya. Dahil lang sa halik niyang yun, sumama ako sa kanya. Parang ngayon lang, I can't control myself anymore. Tinutugon ko lahat ng binibigay niya. Hindi ko alam kung kailan o kung paano kami nakapasok sa kwarto niya, kung gayong nasa kusina lang naman kami kanina. Hindi ko alam kung anong meron sa mga halik niya, at napapasunod ako nito lagi, na para bang may mahika, na oras na matikman ay susundin ko na lang ang mga nanaisin niya. Habol hininga ako nang putulin niya ang halik. Wala ito sa plano ko, ang plano ko lang ay kilalanin siya, para malaman kung mabuti ba siyang ama o kung hindi ba niya itatakwil ang anak naming hindi niya kilala. Ni hindi nga niya ako matindaan, kaya alam kong magugulat siya, oras na nalaman niya na may anak kami. Nagpanggap akong katulong, para mapadali ang pagkilala sa kanya, pero bakit heto't ako ang tinatrabaho niya? Wala kang asawa di ba? Napamulat ako nang marinig ang sinabi niya. Ha? Ano raw? Anyways, I don't care, sabi nito at basta na lang ako itulak pahiga sa kama, at agad na niyakap. Nagkatitigan kami sandali, sa kanya hoiin ang ilang hibla sa buhok ko na nasa mukha ko. Pretty, Anya, talaga? I asked. Yeah, I like your eyes. It's beautiful, dagdag nito. Hindi ko alam kung bakit pero namula ako sa sinabi niya, kagaya nung una naming pagkikita. The effect is still the same. He never failed to makes me blush. Pero bakit sinusungitan mo ako, the first time I came here? Kunwari nagtatampong sabi ko. Because I feel like you don't like me. Parang napilitan ka lang na magtrabaho dito. Anyways, you told me na hindi mo natapos yung degree mo. Ano bang kinuha mo? Tanong niya. Architecture, sabi ko. What if I offer you a scholarship? Will you accept it? Tanong niya. Parang may humaplo sa puso ko sa sinabi niya. I didn't know na may side siyang ganito. Mabait ba siya sa lahat o sa akin lang? I guess malapit ko nang dalhin si Hivo dito. Thank you but I can't accept it silver. Kailangan kong magtrabaho sabi ko. Of course, dahil kailangan kong mag full-time sa kanya, nag-resign ako sa online job ko, kaya na siyang pinagkakakitaan ko ng pera para pantustos sa gastusin namin ng anak ko. Ang sweldo ko sa kanya ang ginagamit ko para sa pangangailangan namin ng anak ko. No worry, may sweldo ka pa rin while studying, sabi niya. Kung manggagamit lang siguro ako, sinunggaban ko na ang offer niya. It's too much. Hindi ko yan matatanggap. Just let me na magtrabaho dito sa bahay mo. Okay na sa akin yun, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit parang nabigla siya sa sinabi ko. Bakit? May mali ba sa sinabi ko?
Tumayo siya na siyang ikinagulat ko. Tumayo rin ako habang nakatingin sa likuran niya. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Tanong ko sa kanya. Are you for real? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ha? Bakit? Ano ba dapat ang sabihin ko kanina? Hindi kita maintindihan, sabi ko. Nakita ko na sinukli niya ang buhok niya gamit ang mga daliri nito at tumingin ng bahagya sa akin. Okay, I believe you're not using me. Ha? Akala niya ginagamit ko siya. Like inaakit para maging sugar daddy. Hindi ko alam pero natawa ako bigla na ikinakunot ng noo niya. So you're testing me pala kanina, sabi ko na natatawa pa rin. Kind of, tila nahihiyang aniya. I don't know what to think. Because you're really seducing me and it's working, sabi niya na ikinalaki ng mga mata ko. At kailan ko ba siya sineduce? Oh mister, I'm not seducing you. It's not my fault na na-attract ka sakin, sabi ko. Lumapit siya sakin at dumungaw para tignan ako sa mukha. He's taller than me kahit na matangkad ako. Yeah, I'm attracted that wants me to take you in my room tonight, loving you until you beg me to stop. Will you allow me to do that? Nang aakit ang boses nito kaya napalunok ako nang wala sa oras. Yes, pagkatapos niyang marinig ang kumpirmasyon sa bibig ko, ay agad niyang sinunggaban ng halik ang labi ko.